What's up guys? Welcome back again to another vlog. So ngayon nga episode 2 na natin kay V-Turbo. Napag-desisyonan ko nga guys na ipabukas na natin yung makina niya. Kasi nga yung huling car show natin, di ba? Nag-overheat tayo noon, sumabog yung aking hose na ating radiator. Tapos after na nagawa naman siya. Kaso nga lang guys, ayos na siya, mausok. Tapos nung binuksan namin yung sa tangke, sunog yung hose. So delikado daw yon. So nakain din ng makina. So kaya papabukas na natin siya kasi nga mausok. May plano ko na i-hood exit siya. Hindi man pwedeng mausok yon. Pag hood exit natin, di saboy sa akin yung usok. Gagawin nga natin, papabukas natin kay Kuya Joel yung ating makina para malaman natin kung ano talaga problema ni V-Turbo, kung bakit siya mausok. At gusto ko rin kasi siyang parang refresh na rin yung ating head. Kasi nga, Japan surplus siya. Japan surplus, magandang Japan surplus, mababa ang mileage. Kaso nga lang, nung binili natin siya, di ba, 1 taon siyang natambak sa talyer. So, syempre, chance na pangit na yung loob nung makina ni V-Turbo. Yun. So, yun nga, ang ating makina nga guys is 4FTE. So, panoorin nyo to guys, kung nagbabalak din kayo magpa-top overhaul ng 4FTE ito. Sasabihin ko lahat ng gastos natin. Yun, i-breakdown natin lahat. So, simulan na natin guys. Sisimulan na natin baklasin ang head ni V-Turbo. First step nga ay tatanggalin muna natin ang wirings. Sa totoo lang guys, kakatapos ko lang ipa-refresh ang makina ng aking Toyota Corolla Big Body. Hindi ko naman alam na magkakaganito si V-Turbo. Di sana si V-Turbo muna yung inuna ko. Ready naman ako magbuhos ulit ng gastos para dito. Sabi nga ng iba, for the love of the game. Syempre gusto ko pa din mabuhay yung pagbablog ko. Dahil sa pagbablog ko, nag-invest na din ako ng pera para mabigyan kayo ng magagandang videos. So ito na nga guys, bukas na nga yung head ni V-Turbo. Yan. Ito niya, sobrang linis. Mas malinis pa yung head ng aking Corolla nung binuksan kaysa dito. Ayan o, sobrang dumi. Wow. Pwede ng palaman. Kaya naman pala napakausok ni V-Turbo. Tingnan nyo naman guys kung gaano kadumi yung loob. Guys, ito nga pala yung ating head ni V-Turbo. At ayan nga, lilinisin to. So sabi ko kay na kuya nga, linisin na rin pati itong ating intake. Yan, kasi madumi na rin yan. So papalit nga tayo ng panibagong gasket dito. Tapos dito naman sa ating block, bala ko siyang linisan kasi nga magka-car show tayo. Gusto ko pag kinabit yung ating head, malinis na yung ating mga block. Yan, kita nyo naman. Yan, madumi pa yan. So pipinturahan ulit natin yan. So yung plano nga pala natin dito sa turbo na to, papalagay natin dito yung turbo. Tapos naka hood exit tayo dito. Yun yung plano ko dito kay V-Turbo. So yun nga guys, kanina lumabas nga ako at bumili nga tayo ng pyesa para sa ating head, para kay V-Turbo. So ito, papakita ko sa inyo guys yung binili natin. Bumili tayo ng gasket at itong valve seal. So ito yung nagastos natin ngayon. Yan, 2,180. Tapos nag-down payment nga ako ng 1,900 kasi nga naiwan ko wallet ko. So ililista nga natin lahat ng mga gastos natin dito sa pa-top overhaul natin para in case na pa-top overhaul kayo ng 4FTE, magkaroon kayo ng idea kung magkano magagastos natin. Guys, ito na nga pala yung ating makina. Si Kuya Ian nga pala nag-aayos. Yan. Mas madumi to kaysa dun sa 4AFP. Yan. At mas malit pala yung engine nito. Kasi 1.5 nga lang, no? 1.5 liter nga lang pala to. Yan, binabalve setting na guys. Ano ba ang pagbabalve setting? I-clearance mo yung valve. Yung... Guys, OT. You know. OT. Lilinis na ating head. Wow. Ito pala guys, ang turbo na rin maliit lang. You know, cute size. Medyo magalit niya. Ang ano? Dati nag-connect ko yung Dubai. Parang medyo... Paano kaya yun? Hindi sa konti. Baka madumi lang. Madumi. Baka ng carbon. Ay, ito ah. Ano? Madumi. Mga padilyari, kaya ako tinanggal. Kaya tatanggalin nila hindi tatanggalin nila hindi kinabang na namin. May gawa na rin ka hindi matanggal mo iyan. Dapat isa baba. Ukabang pa rin. Sabi ko hindi. Sabit. Siyempre, shoutout sa team ni Kuya Joel na si Kuya Ian, Kuya Makmak, Kuya Jomar. Yan, sila yung nag-aayos ng dalawa kong kotse. Kapag talaga may big events na attendan, priority talaga nila yung akin. So, big shoutout nga sa inyo mga boys. Maraming salamat. Yan guys, natapos nila kahapong buuin. Kaso nga lang nagka-problema tayo.
Ano nga kuya, iyan yung ano, problema? May ibibigay na na head bolt. Hindi pwedeng ituloy, mapuputol. Yun, bibili tayo ng head bolt. Paltan na lang. Papalitan. So ito nga guys, nakabili na ako ng Petron Blaze Racing kasi nga i-change oil natin tong CB Turbo, itong ating 4FTE. Yan, bumili na rin ako ng ito, filter. Kaso nga lang guys, hindi ako makahanap nito. Ito ang problema ko ngayon. Kasi ito na lang yung kailangan natin para mabuo na tong si B-Turbo, itong ating 4FTE. So yun nga guys, buti nakahanap sino Kuya Joel ng ating head bolt. Yun, buti lang nakahanap sila. At kanina nga pinabili nila ako ng panibagong spark plug. Ito, bumili nga akong panibagong spark plug. So yun nga guys, papaanda rin na natin si B-Turbo at sobrang excited ko na nga. So let's go. Sa part na to, sobrang talaga akong na-excite kasi sa wakas nakikita ko na nabubuo na ang makina ni V-Turbo at matatapos na din yung gastos natin. So hindi lang naman pyesa yung babayaran natin, syempre pati labor ng mga nagagawa. Hindi din biro yung time frame na binigay ko sa kanila kasi ginagawan talaga nila ng paraan para maihabol sa target date ng Aguila Glass. Kasi nga sponsored tayo at need na si V-Turbo mapicturean ng Aguila Glass. Wala pang box. Are. Nice mates, patay! Oh, filter box. 4FTE. Lakas. Walang lamig. Ha? Wala lang yan eh. Wala naman lamig. Ang takina. Panis? Hindi pa naman, hindi naman. Medyo... Sabog. Murang ako sila. Inaantay niya. Inaantay mag-apples na rin. Pag nakakainom yan. Mahal mo pa rin ako. Yan. So nagana na nga si B-Turbo guys. So itatiming na nila. Yan. So bukas nga sakali na pwede na ilabas. So diretso tayo sa Aguila Glass. Papakabit na natin yung windshield. Tarik na. Ay, Joel, lagatan mo na. Yan, kita nyo naman guys, hindi na siya mausok. So, nung dati, nung pinastart natin siya, di ba, sobrang usok na itong owner na to. Pero ngayon nawala na, so yun nga, problema nga ay nasa makina na. So yun nga guys, gumagana na si V-Turbo at pasensyahan nyo na ang itsura ngayon kasi kakagising ko lang at naghilamos lang ako tapos binasa ko lang yung buhok ko. So yun nga, yung pagpapagawa nga natin kay V-Turbo, ang problema nga niya, ang pinaka problema niya kaya pala siya palyado is ang ating valve ay may singaw. Gawa nung tubo natin sa ating intercooler, di ba niwelding natin yung dati. Maliliit na bakal na sumipit sa ating valve, kaya siya nagkasingaw. Tapos yun nga, yung sa ating sa tangke, nasunog nga yung ating hose. So kinain din ng makina yon, kaya sobrang dumi din. At natambak nga pala si V-Turbo nga na 1 taon. Hindi naman siya pangit, kumbaga parang nagdumi lang yung makina niya. Pero okay na ngayon at bukas nga, next vlog ko, so itotono na natin si V-Turbo. So dito ko muna tatapusin. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.